So magandang araw mga boss, at ito yung update natin sa ating solar setup. At sa wakas ay umaraw na. Eto, kahit paano nagkalaman na yung mga battery na nanganganib ng mawalan ng buhay. Okay, so sa ilang araw, 3 days yata na talagang 4 days na dire-diretso na walang araw. So yung battery natin na 314 Ah ay nanganib. Nanganib. So eto yung nangyari sa kanya on that time. Nag-generator na sa kapitbahay. So ngayon a total of 500 watts sa kulimlim niya. Doon sa 580 watts, nakaka-harvest tayo ng 300 watts. Very good. Doon naman sa tig to 200 watts, meron tayong harvest at 209, 210. Not bad. And alas 12 ay umulan. Paano na? So para makapag-concentrate siya guys sa charging sa battery, tinanggal ko muna yung load. Ang importante lang kasi meron tayong ilaw sa gabi. Hindi natin kailangan ng ilaw sa araw. And naikarga niya ngayong hanggang alas 12 sa talagang wala ng araw ay yun, nagcha-charge ng 1 amps. Pero napakababa niya, nasa 31%. Kahit paano umabot ng 30%. Kanina ay 18% yung natira. Sa wakas. Wala nang laman. Wala nang laman, wala pang harvest. Oras na ba? 6. Hopefully ngayon meron. So wala tayong magagawa kasi nga ganun talagang panahon. Yan ang isang downside ng solar setup kasi. Kaya yung sinasabi nila na hanggat kaya mo mag-upgrade sa battery, mag-upgrade ka. Nasa panahon na talagang malakas yung harvest, may kakargahan ka. So yan, mabuti at malaki yung battery natin. At kahit paano, sa mga konting liwanag lang, kahit paano meron bumabalik. So nasa akin na lang or nasa atin yung pagtitipid para may gamitin tayo sa in time na need natin. So kanina ay nakapag-harvest tayo ng maayos. So ito guys yung update ng ating setup. Bale nilagyan ko na ng electric fan kasi mainit. Mainit pala. Mas mainit sa kabila. Kanina mas mainit kasi kalalagay ko lang yan So ito yung status ng battery natin. Inabot pa niyan ng 18%. At kanina inabot ng 28%. Nag-charge kahapon pero konti lang. And ito yung update natin sa ating setup. Pasensya na, medyo makulimlim ang display. So ito sa battery muna, nakaka-harvest tayo ng 2,800 watts. For the first time na makapag-harvest tayo ng ganyan kataas. Ayan. So 58%. Ito paano? Anong oras pa lang? Nasa alas 10. So siguro malamang sana mapuno niya. Pero expect natin kayang-kayan kasi mataas na yung solar panel natin. Ayan. So 51 ampere ang pumapasok. Ang maximum lang na kayang i-charge ng ating inverter ay 90 ampere. So hanggang dun lang, hindi natataas yan. Tama ba? Check natin, baka mali tayo. Yes, hanggang 90 ampere lang siya. Okay na yan kasi nga 51.2 volt or 48 volt yung setup natin. So check natin yung ating solar, baka kasi kumulimlim mamaya
So mas maganda. Ayan oh, hanggang dito. Hanggang dito. Ang nagtutulungan pa lang guys na solar natin yung 580 watts na apat at yung 9 pieces na tig 200 watts. Nilagay ko na kasi nga sayang din naman na naka-expose sa ano araw eh hindi na harvest. So eto. Report. So for the first time naka-harvest na ng 3,000 watts. Ayan, konting-konti na lang 4,000 watts na. Yan yung tig 580 watts ang harvest natin ay nasa 1,700 watts. Yan. Pero siguro kung nakaangat siya sa ano, nakadikit kasi sa yero. Tapos hindi pa siya naka-facing towards sunlight kasi. Nakapatong lang sa yero. Kung ano yung facing ng yero, yun lang talaga yung kanyang position. So meron pang pagbabago diyan. Tapos yung tig 200 watts, ang harvest natin was 1,300 watts. Okay na yan kasi hanggang dyan lang yan. Voltage, parehas lang sila. Yung apat na tig 580 watts. Ang voltage is 148 volt. Almost the same sila pero ang laki ng pagkakaiba. Oh. Ayan, sandali. Ayan. So sa string 1, 11 ampere yung na-harvest natin. Sa string 2 ay 8. Mababa kasi yan, tig to 200 lang. So ang maximum ng ating string 1 ay hanggang 13 ampere. Makukuha natin yan siguro pag talagang nakaset up na siya. And for now ay ano lang yan, pansamantagal. Lakas. Iyon oh. Taas ng graph niya. Yung load namin talagang binaba ko talaga kasi nga gusto kong ma-reboot ulit yung battery natin. Grabe, na-drain siya na gusto. Oh, yes. Ito lang talaga mainit kasi nga wala siyang fanless siya eh. Pag walang electric fan, ang init niya pala. Punong-puno oh. Gandito oh. Konti na lang maabot na niya yung ilan bang nito? Ang sa tingin ko na umaabot yata to ng 3,000 3.6 ba? 3.6 nga ang kaya lang niya. So hanggang doon lang tayo. Bala ko mag-upgrade pa tayo ng solar ay hanggang doon lang. Ayos. Papalitan kasi natin yung siyam na tig 200 watts. Maliliit kasi. So pansamantala yun muna. So maganda guys ang result ng ating review dito sa solar panel na to, si Sunket. Kasi nga kahit sabihin na natin nakapatong siya sa wala siyang space sa ilalim. Supposed to be napakainit niyan kung sa talagang malakas yung araw. Kahit paano nakapag-harvest tayo ng hindi ko na videoan eh. Ang pinakamalakas na harvest ko sa ganitong setup ay nasa 1,800. Dito lang guys sa 580 watts. Bifacial kasi siya. So sa tingin-tingin ko dito kapag may setup natin siya na maayos, pansamantala kasi ganito. Pero may plano kasi akong hindi dito yung location niya para mas maganda. Ang hirap kasing ibaba ito guys, ayan oh. So ako ay kasalukuyang sinisira, naninira ng kusina. Yung kusina namin dati na nasira yung kanyang bubong, sinisira ko na kasi tatanggalin ko. So malamang siguro doon natin ilalagay kasi nga kung dito sa taas at kung sakaling may dilubyo na naman, mahirapan tayo magbaba. Masisira yung bubong kasi sa kakaapak. Ayan, tad-tad ng bulkasil. So mas maganda ay may sarili siyang location. So dahil sa bifacial tong solar panel natin si Sunket, sayang din naman na hindi natin mapakinabangan yung kanyang ilalim. So ang pinaka the best na installation nito ay parang garage. Ayan, gagawa tayo ng semi garage. Malay makabili tayo ng Ferrari. Alak lang tayo. Nangarap na naman si Juan Dilasag. So siya nga pala guys, para sa mga gustong bumili ng ganitong solar panel na 580,
Sa tingin ko may mas malalaki pa, 600 na, ewan kung ilang watts yun, pero sa tingin ko 600 kasi nga mas matangkad pa dito eh. Mas malaki pa dito eh. So para sa mga gustong bumili ng mga solar accessories like solar panel na 580 watts or more than, ayan, mga solar railing, mga mid clamps, end clamps, at yung mga solar accessories, ayan, inverter, batteries, ayan, available po kay, eto ilalagay ko sa description box yung link or yung contact number niya, si Rolly Verdadero. Yan. Eto ang kanyang sakop. Marami kasing nag-request, nag-order yata outside Aurora, so napakalayo. So nag-accept po siya ng installation. So gusto magpa-install ng mga kahit yung mga basic na setup lang, so mga budget na setup. So nag-install po sila. So beyond Aurora lang po. Yung malayo kasi medyo mahirap-hirap ng pasukin. So beyond Aurora lang po. Ayan. So gusto magpa-deliver, ayan. Wag lang naman pong iisa kasi sayang naman yung travel kung isa or dadalawa lang. So ayan. So gustong umorder, nasa description box yung contact, Facebook, or siguro ilalagay natin yung kanyang contact number para direct ninyo makakontak. So maganda ang maganda ang resulta ng ating harvest sa solar. Ayan, malalaki. So dahil nga sa init pa rin, kaya siguro 1,800. So sa tingin ko to kaya nito ibigay ng 1,900 to 2K. Ayan, yung apat na yan kapag talagang meron na siyang space sa ilalim. Kahit sabihin na natin na medyo mas mababa yung kanyang voltage, ayan, pero ang taas ng current niya, ayan, umabot sa 14 ampere yung kanyang current kanina. So kapag ventilated sa ilalim, nakadikit kasi, siguro kung ganito yung setup, maganda. Ayan, maganda guys. And laking tulong nito sa amin kasi nga ilang araw na kaming dito nababagot, nababrown out, mahirap na walang kuryente. So maganda na meron tayong mas malalaking solar panel. Kasi kahit sabihin na natin na makulimlim, eto sa oras na to malamang nasa 1K pa rin. Ang harvest nito nasa 700 siguro. Tapos eto, kahit sabihin na natin na mataas yung kanyang voltage, mababa yung kanyang current. So mas maganda pa rin talaga na yung malalaking solar panel pala. On that time kasi wala tayong kakayanan na bumili ng ganito, or ang hirap kasi ito sa travel. So mas maganda pa rin talaga na salamat kay Rolly Verdadero kasi nga eto nag-sponsor siya na 4 na solar panel. Ayaw mo pa yan, grabe. Maraming salamat ulit kay Rolly Verdadero kasi nga eto, sakit sa ulang ang bumili ng ganito kasi nga ang hirap sa travel. Ayan, maraming umaayaw talaga kung bibili ka, saan mo isasakay. Kung may sasakyan ka, pwede. Ayan, kahit sabihin mo may sasakyan ka, kung incapable siyang magsakay ng ganito, wala rin. Kung may kotse ka, wala din Hindi pwede yan. Hindi mo pwede ilagay sa taas, baka titimbang yan. So maraming salamat. Ayan, ito paano may kuryente tayo na dire-diretso. Eto nanliit yung tingin lang mga solar panel ko dati. Tapos yung tingin ko dito sa tingin to 200 ko, mas lalong lumiit. Mas lalo silang lumiit sa tingin ko. Ayan, ang laki So para sa mga interested, na sa description box po. Wala na, sa kakaapak dito tumulo na naman And ngayon 4 o'clock. Eto na siya guys. Maaga kasing kumulimlim kaya ayan, hindi steady yung kanyang lakas ng araw. Pero siguro kung steady yun, napuno yan.